natin. Okay. So let's begin. No? And recording has started. And then yung I assume no na napanood nyo na yung lesson last week, no, yung recording ng last week. If hindi pa, meron pa kayong time para to do that. Ayan. That pala yun yung pinagawa ko sa inyo no mula 5:30 kanina. Pero anyway, let's begin. No, yung lesson natin for this week is the other theories in understanding the Philippine popular culture. Okay, and last week we talked about different theories, no, that help us understand the Philippine popular culture. You know, it includes there the neoliberalism. We also have the aura, the myth. We have the simulacra and simulation, and then yung isa yung yung sa pagiging active voice, no? Ayan. And then, ayun, and the pastiche, no? So, this is a continuation of our lectures or lesson about different theories, no? Again, these theories help us to understand yung mga tao doon sa lipunan natin. Na yan, ano yung nangyayari sa tao, ano yung paraan ng pakikipagkasalamuha, pakikipag-usap ng mga tao sa isa't isa. Ayan, yan yung susubukan nating patuloy na aralin, no, at pag-unawa sa popular na kultura sa Pilipinas. Okay? Malinaw naman ba yung boses ko? Thumbs up nga kayo kung malinaw naman yung boses ko. Ayan, thank you. So let's begin. And the first one is the cultural hegemony. Now, the cultural hegemony is authored by Antonio Gramsci. Ayan, Antonio Gramsci. Si Antonio Gramsci conceptualized that dominant groups maintain power by shaping cultural norms and ideologies, making them seem natural or common sense. Ito yung sinasabi natin last time na sa lesson natin or nung face-to-face pa tayo. At ano ba to? But may one person. Yes, Kyla? Nakataas yung kamay mo? Kyla may tanong ka? Hey, hello? Kyla, baka napindot lang ni Kyla, no? Okay. Ayaw magsalita ni Kyla. Di ka namin narinig, Kyla. Wala po. Ba't ibaba mo na yung kamay mo? Pindot lang. Baba mo na yung kamay mo. Taas pa rin. Okay, so sana tayo? In the cultural hegemony ni Antonio Gramsci, said that the dominant groups na maintain their power. Tandaan niyo nasa lipunan natin, bawat lipunan natin, laging mayroong somebody na dominant or people who acts as dominant people, individual or groups. 'Di ba last time sabi ko nga sa inyo, ito yung mga Freemason, ito yung mga Illuminati, yung mga elitista, mga mayayaman, no? In a macro level, sila yung dominant group that maintain their power. Pinipilit nilang ma-maintain yung kanilang power through shaping cultural norms and ideologies. There are people paying for culture industry, no? Bakit gumagana yung television, radyo, yung media natin is because there are people um paying for that, no? Paying these television channels, itong mga ano na to, itong mga media organizations na to. There are somebody paying on these people uh and utilize these platforms, no, ditong mga media na ito to maintain their power, no? Ang ginagawa nila itong mga elitista, no, mga mayayaman, is that they shape the cultural norms. Yung ano yung norms, ano yung dapat, 'di ba? Naalala niyo yung social structure na sinasabi natin, yung triangulo,
'di ba? Na yung trianggulo, sa lipunan natin laging may trianggulo, laging nasa ibabaw yung mga mayayaman at nasa ilalim yung mga mahihirap, 'di ba? And somebody has to maintain that. Kasi pagka bumaliktad yung tatsulok, problema 'yon. No, kapag yung mga mayayaman ay nasa ilalim at yung mga mahihirap yung nasa ibabaw, problema 'yon. So they maintain that order by shaping, by using the media to to create the culture industry or the norms, no, and the ideologies na pinagmumukha nilang ito yung dapat, ito yung natural, ito yung common sense, ito yung common ideas, 'di ba? Ganun yung konsepto, no? Um Mahalaga yun sa kanila kasi kapagka parang ano yan, may pamantayan tayo, may standards tayo, 'di ba? Pinag-usapan natin yan last time na yung standards para maging mayaman ka, you have to meet a certain level of lifestyle, 'di ba? Lifestyle of capitalist lifestyle. Kailangan meron kang halaga na nagagastos o binibili, no, para maimpluwensyahan, para masabi kang mayaman or masabi kang dun ka kabilang sa social position na yon. Sino ang may gawa nun? Ang may gawa nun itong mga dominant groups, okay? Sila yung may gawa ng standards na yon. At kailangan sundin yun ng lipunan. In Philippine application, the influence of Western and capitalist ideas in Filipino media. 'Pag pinanood mo yung Hollywood, K-pop, American consumerism, yung mga pinapanood nating mga palabas sa telebisyon, napapakinggan natin sa mga radyo, 'no, at nababasa natin sa mga magazine, may konsepto ng consumerism and capitalist idea, eh. Kailangan mong meron kang ganitong bagay, mga bagay para masabing ito yung status mo, tama? 'Di ba? Halimbawa ikaw ay, mayaman. Paano mo masabing mayaman ka? Kailangan ito yung mga kinakain mo, ito yung binibili mo, ito yung mga meron ka, 'di ba? That's a Western and capitalist ideas, no, that, being, shaped to us by the dominant groups. Naintindihan? Thumbs up nga kayo na naintindihan niyo ako, yung sinasabi ko, no? Um 'Pag meron kayong naiisip na ano, 'pag meron kayong naiisip na mga tingin niyo situations na nagfo-fall sa mga pag-uusapan nating mga theories, you are free to type it doon sa ating chat box, 'no? Para madagdag natin, mapag-usapan natin o kaya maidagdag natin sa pinag-uusapan natin. So, 'yun, 'no, that's going back to the lesson, that's the Western and capitalist ideas. Parang mga bagay na dapat meron ka o kaya mong bilhin para masabi kang doon ka kabilang sa position na 'yon, 'no, so social position na 'yon. English dominance, 'no, is an example of the cultural hegemony in education and media, reinforcing class divisions where fluent English speakers are perceived as more educated or elite, 'di ba? May mga kakilala tayo na pwede namang mag-Tagalog ng usapan pero nag-i-English, 'di ba? Bakit gano'n, 'no? Para ano, i-reinforce yung class division. Para sabihin nila na, "Ay, hindi tayo magkapareho ng uri, magkaiba tayo ng uri, magkaiba tayo ng level." 'Di ba? Kasi ako, mas educated ako kaysa sa'yo. Bakit? Kasi nagsasalita ako ng English at ikaw hindi, 'di ba? So, gano'n yung konsepto, 'di ba? Kaya nga may konyo-konyo, eh, yung mga tao na konyo, 'di ba? Akala nila kinayaman nila 'yon, 'di ba? Pero hindi nila alam nagkukumahog sila lang na lalo na pinapakitang chipipay sila. Kasi konyo lang yung kaya nilang sabihin, di sila makapagsalita ng straight English, 'di ba? Oo. Pero again, people are doing that na speaking of English to showcase na they are more educated or elite than those who cannot speak English o kaya don't speak English, 'di ba? Another is the political dynasties, 'no? Yung itong political dynasties is a very good example of cultural hegemony. Bakit? Kasi by using the mass media, by using their power, 'no, the current or yung nakaupo ng mga politiko use their power to control public perception and maintain power. Napapansin niyo, 'no, political dynasty, yung nanay o yung tatay nakaupo, anong gagawin niya? Habang siya ay nakaupo, ipinapakilala niya na yung kanyang asawa, kanyang anak, na papalit sa kanya or ipapalit niya doon sa posisyon niya. Gano'n yung nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya mapapansin mo, yung nanay, tatay, ano, mayor, yung lolo, yun yung ano, kongresista, sorry, yung anak,
yun naman yung konsehal, 'di ba? Puro dynasties na lang habang nasa kapangyarihan sila, ginagamit nila yung kapangyarihan nila, no, to maintain power. Yun. So that's a cultural hegemony. Pagka may mga grupo ng tao na ginamit yung kanilang kapangyarihan to maintain their power, we call it cultural hegemony, no? Paggamit ng kultura, no, to maintain the possession and power. Naintindihan niyo? Thumbs up nga kayo kung naintindihan niyo before we move to the next one. Yan, thank you. So, ayan. Another theory that we have is the Frankfurt School, the culture industry. As I mentioned earlier, no, the mass culture, no, yung sa cultural hegemony, dominant portion of the society will use whatever they have to maintain their power. And part of the power, no, yung ginagamit ng mga dominant individual is the mass culture, 'di ba? Kung naalala niyo pa yung pinag-uusapan natin nung face-to-face meeting pa tayo, yung mass media ay ginagamit lang 'yan, no, to entertain us, 'di ba? Walang laman, walang lalim yung kanilang mga content, o yung mga lyrics walang laman, 'di ba? Walang malalim na ibig na sabihin, kundi puro entertainment na lang. Anong trabaho nitong na 'to, anong trabaho nito? No, to produce or the mass culture is produced to entertain and pacify people. Yung media na pinapanood natin, yung social media na binagbabrowse natin at mga video na napapanood natin dyan, yung television na pinapanood natin ng mga palabas, all of that, ano yung kanilang aim? But to entertain us and pacify us. No, gawin tayong passive, making us passive consumers rather than critical thinkers. Ayaw nila ng critical mag-isip. Ang gagawin nila, ini-enjoy lang tayo, tawa lang ng tawa, 'di ba? So, ano yung Philippine application niya? The mainstream teleseries and variety shows focus on escapism rather than addressing real social issues. Napansin niyo yung teleserye natin, 'di ba? Puro entertainment, puro sabunutan, puro mga wala naman talagang katotohanan. Hindi naman talaga siya yung, alam mo yun, hindi naman talaga siya yung salamin nung lipunan natin, but more of focus on escape nilang makalaya tayo sa katotohanan, libangin tayo, makalaya tayo panandalian doon sa katotohanan. 'Di ba? So, nagegets niyo yung point ko, ano? Ini-enjoy lang niya tayo ini-entertain lang nila tayo para, alam mo yun, magawa nila yung mga gusto nila. Naalala niyo yung time na may nabasa kasi akong article na parang while we are somewhat uh, gulong-gulo doon sa love story ni Jack Roberto at ni Barbie Forteza. Yan, kasi naghiwalayan sila parang simula ng taon 'yon, 'di ba? Yung gold daw ng ating bansa, yung reserved gold ng ating bansa ay naibenta na ng ating mahal na pangulo. Yun yung nabasa ko, no? 'Di ba? So, napansin niyo 'yan, no? Yung totoo 'yan eh. Maraming nangyayari sa showbiz natin na panglibang panglibang lang sa atin habang may nangyayari pa lang hindi maganda doon sa gobyerno natin, 'di ba? So, ayun, 'di ba? Dami niyan. So, napansin naalala niyo yung biruan yung sa yung biruan kay Mayor West, 'di ba? Na parang yung Charter Day, hindi niya gano'ng pinansin, pero yung Valentine's Day, grabe yung yung preparation, 'di ba? That's because of culture industry, 'di ba? Nilibang-libang lang tayo, ayun. Gano'n yung sistema natin. So, another is the dominance of celebrity politics. Where actors and influencers gain political power based on popularity rather than competencies. Gano'n na tayo eh, 'di ba? Na akala kasi ng mga tao may ililigtas din sila ng mga politiko na katulad nila Robin Padilla. Kasi sa pelikula sila Robin Padilla, sila Bong Revilla, sila Estrada, 'di ba? Sila Lito Lapid, 'yan, yung mga artista diyan.
Akala kasi natin ano, ililigtas din nila tayo katulad nung ginagawa nila sa mga palabas na pinagbibidahan nila na sila yung tagapagligtas, 'di ba? Pero yung totoo hindi. We see these politicians as popular pero incompetent, really incompetent. Wala namang ano bang mga tinapos niyan, 'di ba? Ang pangit kasi dito sa Pilipinas natin, yung mga ano, politiko, napakababa ng requirement, 'no? Alam mo ba mag-apply ka ng trabaho ngayon kailangan graduate ka ng kolehiyo, kailangan NBI clear ka, 'di ba? Yung clearance mo sa NBI malinis. Pero dito sa Pilipinas, 'wag ka, yung mga politiko, 'di ba? Yung kung sino pa yung mga magnanakaw, napatunayang magnanakaw, rapist, 'di ba? Molester, kung sino pa yung mga napatunayan ng mandarambong, sila rin yun. Sila rin yung mga politiko dito sa Pilipinas, 'di ba? 'Di ba? Sabi nga ni Kibuloy, 'di ba? Blessing daw ipamahagi, oh, 'di ba? Di raw siya magnanakaw, 'di ba? Yung blessing daw ipapamahagi, oh, 'di ba? Pagka kayo na nalaman ko na binoto niyo si Kibuloy, sabi ko sa inyo, kahit di ko na kayo hawak, ibabagsak ko kayo. Anyway, meron pala ritong ano 'no, may kaklase ba kayong baka naman taga Kingdom of ano, yung kay Kibuloy, yung church ni Kibuloy, may miyembro pala rito ni Kibuloy 'no. Sorry, sorry po. Anyway, another is the commercialization of traditional festivals. Um, ano napapansin ninyo 'no, actually the festival should be a cultural expression. It's for the local. We do festivals for the local, for the people living in that area na to celebrate, to come together, 'di ba, para sama-sama. Gano'n yung piyesta natin. Pero ngayon, in-adjust na natin ng in-adjust yung ating mga kapistahan para saan? Para kanino? Sa mga dayuhan, 'di ba? We turn our areas into tourist destinations kapag may piyesta, 'no? Rather than a cultural expression, no, a way of gathering, 'di ba? Gathering the locals. Hindi na ganoon yung ating ano ngayon, yung ating mga kapistahan, 'di ba? Puro ano na kundi politika, may bahid na ng ano ng mga mga dayuhan, 'di ba? We do it. Yung paraan nga ng pagsasalita natin sa kapistahan, napansinin niyo, maraming mga kapistahan ngayon yung mga nagsasalita, mga English pa, no? Pagka maraming bisitang mga taga-ibang bansa. Nag-adjust tayo na nag-adjust doon sa mga ano, sa mga turista. That's because of culture industry. Pinamimenta natin, na pinagkakakitaan natin yung kultura, 'no, yung yung kultura, yung kabihasnan. Ginagawa natin ng content 'yan at ibinebenta natin sa ibang tao. So people will purchase it, buy it, 'di ba? Para maraming pumunta. Katulad ng kapistahan, 'di ba? Para maraming pumunta kasi negosyo 'yun, 'no? 'Pag maraming pumunta, may pera. Naintindihan niyo yung ano, culture industry, 'no? Na whatever content we see in television and radio, whatever media, social media man 'yan, all of that is an industry, 'no? It is created to make audiences, passive consumers, tanggap lang ng tanggap, gano'n. Not to become critical thinkers. Okay? Thumbs up naman diyan para punta na tayo sa kasunod. Nagutom na ako, 7:30 at kumain na pala muna ako bago mag-ano. Anyway, third one is ito ata, post-colonialism. Itong post-colonialism na ito, nilagay ko 'to rito kasi ano, bagay na bagay sa Pilipinas. Katinungan para may langgam kumagat sa'kin. Sabi sa post-colonialism, ang author nito tatlo 'no, si Fanon, si Franz Fanon, Edward Said, and Homi Bhabha. Si Homi Bhabha saka yung Homi na noodles, walang connection 'yun, 'no, hindi sila magkaano-ano, 'yan. Saka si Homi Bhabha hindi 'yan Chinese, ano 'yan, ah, tawag nito Indian, Indian. So, sabi nila 'no, as the India has been colonized by ano, by many colonizers since the beginning, 'no, since the beginning of time, colonized na yung India ng iba't ibang lahi, and sila Said and Baba and Fanon have conceptualized a theory that says that colonized nations struggle with identity
due to the lasting influence of colonial rule, leading to hybrid cultures and internalized inferiority. 'Di ba? Katulad ng pinag-uusapan natin last time na kapag sa acculturation and cultural dissemination, 'di ba? Cultural diffusion rather. Sa cultural diffusion and acculturation, yung isang kultura pag nagkaroon ng contact sa isa pang kultura, it will create a hybrid culture, no, a third culture na hindi mo pwedeng maiuri doon sa una o sa pangalawa kasi hybrid siya. May mga katangian siya na galing doon sa original at meron din katangian na mga galing naman sa bago. Ito yung sinasabi nila na yung mga colonized nation, katulad ng Pilipinas, ayan, we struggle with the identity. Hindi na natin alam kung sino tayo o ano ba talaga yung tunay na katangian natin. Kasi nga naman, 'di ba? Isipin mo 300 taon tayo naging alipin ng mga Espanyol, 'di ba? 3 taon tayo naging alipin ng mga Espanyol. Ano pang maiiwang identity sa atin, 'di ba? Puwede nang burahin kung ano man yung gusto nilang burahin sa atin kasi 300 taon, imagine that. And then we've been colonized also by the other nation like Japan and America of course, 'di ba? So yung kultura natin hindi natin alam kung ano na yung identity, alin yung atin, 'di ba? So, and nagkaroon tayo ng hybrid na culture and ano pa tinitingnan natin, nagkaroon tayo ng internalized inferiority. Tingin natin sa sarili natin mababa tayo, laging tayo mag-a-adjust, laging tayo yung kawawa, gano'n, 'di ba? So, another example 'no, is the preference for western beauty standards. Sa pansin yung mga Pilipino mahilig tayo sa maputi. 'Di ba? Maputi either Korean, Chinese, 'di ba? Mga sa mga lalaki, ang gusto natin sa mga babae, mga mapuputi, 'di ba? O kaya ay syempre mga Amerikano, mga gano'n, mga European, 'di ba? Although ngayon, syempre nagbabago naman na yung preference ng mga tao na mas okay na rin na we celebrate the morena beauty, 'di ba? Ayan. Actually, yung morena nga is parang ano na rin, parang N-word na rin, 'di ba? Parang may gano'n, "Don't call me morena," kasi it seems like it's an N-word, 'di ba? It's a naniga word. Pero gano'n talaga tayo 'no, we prefer, the western beauty standards kasi nga naman, yung colonizers natin mga mapuputi, mga western, 'di ba? So ang tingin natin, itong mga western images na ito, mga tao na may hawig, hubog at, wangis na western, eh magpapaangat sa atin as slaves. Gano'n 'yun, meron na tayong internalized na inferiority. Isipin mo nasakop tayo, 'di ba? 'Pag nakapangasawa ka ng pinuno, aba'y tataas yung status mo sa lipunan, tama ba? Do you agree with that? 'Di ba? So gano'n din tayo mga Pilipino, kapag nakapangasawa tayo na maputi, tingin natin, aangat ako sa buhay. Bakit? From being a slave, 'di ba, naging asawa ko ng ng umalipin sa amin, 'di ba? May gano'n tayo na hanggang ngayon, bagaman tayo'y malaya na we've been celebrating Independence Day since since time, gano'n pa rin yung pag-iisip natin. Ang preference pa rin natin maputi, 'di ba, western images o kaya kumbaga mestisa, mestizo yung tingin natin. Kasi tingin natin kapagka na gano'n yung napangasawa natin, uunlad yung ating aangat tayo sa ating pagiging inferior. Naintindihan niyo? 'Di ba kayong yung mga babae mahilig kayo sa Korean nobela, 'di ba kasama na sa preference niyo gusto niyo mapangasawa Korean? Alam mo ano di ko napapansin ngayon? Yung mga wala akong nakitang babae na pinagmalaki niya na ang gusto niya Chinese, 'di ba? Yeah. Mga babae normal na, crush ko si Lee Min-ho, gusto ko yung ayan sila, yung mga sila Lee Min-ho, yun ang kilala ko, 'di ba? Pero wala pa ako na, ay crush ko si Xi Jinping. 'Di ba? May narinig ba kayong gano'n? Chinese yung sinasabi niyang pangalan, si Xiang Xingxing, 'di ba? Xing Chong Ching Chong, 'di ba? Ching Chong Tang, 'di wala walang gano'n 'no? Kasi di natin preference yung China kasi kaaway natin yung Chinese, 'di ba? 'Di ba? Pero wag ka, dami nating puro trabaho natin puro Chinese, 'di ba? Mayor natin Chinese. So wow, ewan ko lang. Basta mahilig tayo sa mapuputi, yun lang yung masabi ko. The Filipino diaspora is an example of post-colonialism
Ayan, 'pag sinabing Filipino diaspora, 'yan yung pang-araw-araw na pamumuhay, 'no, pagkakilanlan, pamumuhay ng mga Pilipino, especially nasa abroad, yung Filipino diaspora. Anong nangyayari diyan, 'no? Their challenges in maintaining cultural identity while assimilating abroad. Kapag kasi nandun ka sa abroad, 'pag ikaw ay nasa abroad, siyempre kailangan yung identity mo magpatuloy, 'di ba? At yung mga challenges mo dun, paano mo siya haharapin? Base doon sa mga natutunan mo doon sa kultura mo, 'no, doon sa pinanggalingan mo sa Pilipinas. Kung ano yung naisip mo doon sa Pilipinas, kung ano yung mga natutunan mo sa Pilipinas, yun din yung gagamitin mong kaalaman para maka-survive sa ibang bansa. Saglit lang, patayin ko lang yung camera, may kukunin lang ako. Okey, kita niyo na ako? Kakain lang ako. Naintindihan niyo pa rin ako, 'di ba? Nagugutom na ako. Um, sa Filipino diaspora, ganito kasi yan, eh, pagka pumunta ka sa abroad, meron kang naranasang challenge. Paano mo siya i-resolve? 'Di ba, based on your experiences sa Pilipinas, 'di ba? Based on the knowledge that you gain where? Sa Pilipinas. So, gano'n tayo. Saan man tayo mapunta, yung pagtahak natin sa mga challenges na yun, ang yung identity pa rin natin. Kaso yung identity nga natin, hindi natin kilala kung, tayo ba talaga yun. Kasi hiram lang yun, ilang taon na tayo mula nung 300 taon na naging alipin tayo ng Espanya, hindi natin alam kung alin yung ating kultura, yung sariling atin. And of course, yung colonial mentality, 'no? Seen in valuing foreign products, brands, and entertainment over local ones. 'Di ba may konsepto tayo, "Ay lokal." 'Pag nasira yung gamit ang sagot mo, "Ay lokal, pangit, lokal." Gano'n ka pa rin ba? Hindi po lokal 'yun, imported po 'yun, made in China, kaya madaling masira. Ang gawa ng Pinoy, matibay. Totoo 'yan, ang gawa ng Pinoy matibay. Ang problema lang sa gawa ng Pinoy, mahal. Bakit? Kasi yung mindset natin hindi katulad ng mindset ng mga Chinese. Ang mga Chinese kapag gumawa sila ng business, unti-untiin nila yun yung tubo. 'Di baling maliit yung tubo basta marami kang benta, okey. Ang Pilipinas hindi. Ng mga Pilipinong businessman hindi. Tataasan nila yung presyo para sa unang produkto pa lang na maibenta ROI na. 'Di ba gano'n tayo? Ayan. So, dahil doon sa experiences na yun na mas mahal yung gawang Pinoy kaysa sa mga mga produkto galing sa ibang bansa, 'di ba? We go to the foreign products. Even yung bigas, tandaan niyo 'no, akala niyo, eh, tayo yung Region 3, Rice Granary of the Philippines. Pero wag ka, yung mga pagkain nila dun, yung mga bigas nila dun hindi nila sariling ani, 'di ba? Inaangkat lang din kasi mas mura nga yung nasa ibang bansa, 'di ba? Mga foreign product. Marami tayong dahilan ba't natin sinusuportahan yung produkto ng ibang bansa. Maaaring yung halaga, yung presyo. Yung iba naman pagkakakilanlan, 'di ba, identity. Isipin mo, "Uy, wow, ang ganda ng ano mo. Uy, imported. Uy, Starbucks, 'di ba? Uy, branded." 'Di ba? Kasi may halong yabang na rin talaga Pilipino, eh, 'no? Yan yung colonial mentality natin. As a as people being colonized, we purchase anything that are related to the colonizer. Kasi we feel na nagiging bahagi na tayo ng mga colonizer at hindi na ng mga colonized or ng mga slaves. Kapag meron tayong mga gamit, mga bagay, kilos o mga ginagawa, kung yung kultura natin na meron tayo ay katulad ng kultura ng mga sumakop sa atin, umaangat yung pagtingin natin sa sarili natin. Naintindihan nyo? Yun yung colonial mentality. We value not just the foreign product, but the products created by our colonizer. 'Di ba? Kasi 'pag meron ka nun,
ng mga produkto ng colonizer mo, feeling mo hindi ka na slave, ka-label mo na lang sila. Naintindihan niyo ako? Ayan. So that's the post-colonialism. Mag-react naman kayo dyan. Baka masira yung cellphone ninyo, hindi nyo ginagamit. Ayaw nyo magre-react. Yan ba? Yeah, thank you. So, that's the post-colonialism. May ugali, merong kilos o galaw, behavior and attitude ang mga taong naging colonized ng mga bansa, ng ibang bansa. Siyempre dahil naging colonized nation sila. Fourth one is the hyper-reality in simulacra. If you watch the video na sinend ko sa inyo or yung link, na ipaliwanag ko na yung hyper-reality in simulacra. Nilagay ko lang dyan kasi again as reiteration. Spectacle. Ito masaya itong spectacle. Pero bago yan, kakagat muna ako dito sa Hopia na Hopia Munggo. Wala, malayo yung mic. Hindi ko mapaparinig yung SMR. Kunti na lang. Gutom ako, grabe. Nga ako inaantok eh. Pagka inaantok ako, nagugutom ako. Ganun yun eh. Kasi addict ako eh. Binabantayan ko sarili ko. Kumain na ba kayo? Para di kayo antokin katulad ko, magsandok na rin kayo ng kanin. Sana masarap yung ulam ninyo. Shoutout nga pala sa mga makakapanood ng video na to. Sana masarap yung ulam ninyo. Yan. Kung masarap yung ulam niyo, please comment down below kung ano yung ulam ninyo. Pagyabang mo sa amin yung sarap ng ulam ninyo. May picture mo pa. I-comment mo lang sa video na to. Yan, kain. So, punta tayo sa spectacle. Ito ay gawa ni Guy Debord, na sinasabi nila the idea of the society of the spectacle. Maganda to eh. Bagay na bagay ito sa Pilipino, sa Pilipinas. Dito sabi yung konsepto ng spectacle o the society of spectacle. Tutulog na siya, kumain siya. Ito, yung kagandahan dito sa spectacle, the society's spectacle is that sabi dito, the society is dominated by images, mga larawan, and performances that distract people from deeper social and political issues. Nililibang tayo, mahilig tayo mismo na miyembro ng lipunan, mahilig tayo maglibang. 'Di ba? Tayo mismo yung naglalayo sa sarili natin into social and political issues. 'Di ba? Kasi sawa na tayo sa mga battles natin, yung mga natin. Pagod na tayo sa mga battles natin, yung mga mga silent battles natin. Pagod na tayo doon. So anong ginagawa natin? Ginagamit natin yung lipunan natin as escape from reality, a way to escape away from the reality. Ano example niyan? Showbiz style politics. Dito ka lang makita sa Pilipinas na yung mga senador nagbubudots pero incompetent. Di ba? Ayun. Where election campaigns focus on entertainment rather than platforms, hindi nila sasabihin kung anong plataforma nila, anong plano nila. Di ba? Ganito sa ibang bansa, ganito gagawin natin, ganito na babaguhin yung bansa natin, wala. Dito sa Pilipinas, di ba? Ganon. Walang plataforma sa Pilipinas, puro kalokohan, di ba? Kung sino yung mas katawa-tawa, yun yung nananalo, di ba? Anong tawag natin doon sa mga competent, di ba? Katulad na lang yung kaso kaso ni Leni Robredo, di ba? Si Leni Robredo may pinag-aralan, may diploma, di ba? Hinawakan niya yung Office of the Vice President. Effective naman, Bagaman ginipit yung pondo, epektibo naman, 'di ba? Tapos pinili pa rin ng tao si Bongbong, 'di ba? Ano bang meron kay Bongbong spectacle, Ano bang meron kay Bongbong na wala si Leni? Spectacle. 'Yun yung sagot doon, Meron siya
focus on entertainment rather than platforms. Ang tao ay pagod na sa mga pakikipagbaka nila sa sarili ng buhay. Kaya pagka nandoon sila sa mga rally, sa mga ano tawag doon? Yung Abante, meeting the Abance. Ayaw na nila ng ayaw na nila ng seryoso, 'di ba? Ganun 'yun. We love spectacle. Pageants and reality show, no? That create national obsession but divert attention from systematic problems. 'Di ba? Nililibang lang tayo ng mga pageant na 'yan. Yan, and over the top celebration of fiestas, sometimes masking economic struggles of community. 'Di ba? Grabe kung magpista, grabe kung magpamudmud ng pera kapag kapistahan, pero wag ka yung mga kalsada sira-sira, lubak-lubak, 'di ba? Madali lang ha. Alright, so ayun. Tuloy ko 'no. Yun yung spectacle, 'di ba? Totoo yun sa lipunan natin 'no, sa lipunan ng Pilipinas, dito sa Pilipinas, yung mga tao mas gusto nila yung spectacle kaysa doon sa plataporma, kaysa doon sa mga competent, 'di ba? Please lang 'no, sana matigil doon sa atin 'no, sa ating mga edukado, doon sa inyo na mga nag-aaral, 'di ba? Yung iba siguro sa inyo hindi pa botante. Pero sana botante na rin kayo 'no. Alam niyo bumoto kayo kasi masyado pang marami yung mga bobong botante sa lipunan natin. Kailangan natin ng may pinag-aralan ng mga botante. Kaya kailangan pa natin ng tulong. Gusto natin baguhin yung Pilipinas, gusto natin umunlad yung Pilipinas, dapat tayong mga may pinag-aralan, bumoto 'no, ma 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 ano natin, ma-overpower natin yung mga nababayaran at yung mga hindi nag-iisip ng binoboto, ayan. So, yan please lang again ulitin ko 'no, pagka binoto niyo si Kibuloy sabi ko sa inyo talaga, 'pag nalaman kong binoto niyo si Kibuloy, bahala kayo sa buhay ninyo. Babagsak ko kayo kahit nabigyan ko na kayo ng grade, babagsak ko pa rin kayo. Okey, susulat ako ng magsusulat ako ng letter dun sa BPAA para mag-change ng grade. Pagka tinanong anong dahilan, binoto si Kibuloy, eh. Ha? So, wag niyong subukan. So, let's go to the number 6 rather. Yan. Hanggang 10 lang tayo ngayon, don't worry. Bilisan ko na nga 'to kasi para mabilis na. Encoding and decoding model, ito ay communication theory ni Stuart Hall. Yung culture studies ni Stuart Hall. Sabi diyan, audiences interpret media differently based on their background, experiences, and social position. 'Di ba? Tayo as individual, meron tayong naiisip, meron tayong message na sa isip natin, but we cannot send it directly to the other people's brain. Tama? Kayo ba kaya niyo mag-telepathy? Turuan niyo naman ako, 'no? So, kung hindi kayo nagte-telepathy, so yung nasa isip mo, you have to encode what your message is, especially kapag gumagamit tayo ng computer. Gumagamit tayo ng social media, gumagamit tayo ng media, no? You have to encode your message. You have to type it, you have to kung text ito, kailangan mong i-type 'yon. Kung ito ay boses, kailangan mong i-record yung voice. Kung visuals ito, kailangan mong i-capture ng camera yung images, 'di ba? So you do the encoding for you to share it
and send it to other people. And then, for them to receive it and understand it, kailangan nila i-decode yun. Kailangan nilang tanggapin or kailangan nilang ma-decode. Kailangan meron din silang computer, kailangan meron din silang devices na ginamit mo. 'Di ba? Kung halimbawa gumamit ka ng telepono, 'di ba sa kabilang linya kailangan may telepono rin. 'Di ba? Kailangan may kailangan may material din na pareho doon sa kabilang linya. So, ngayon, lumalabas na pag wala kang decoding, hindi mo matatanggap yung hindi mo matanggap yung message at di mo maintindihan yung message. Halimbawa, dito sa klase natin, 'di ba? Sa klase natin, kayong mga nandito are able to join our online meeting kasi meron kayong kapasidad na may capacity kayo to purchase the equipment to join in this meeting. Either cellphone man yan, laptop, computer, anumang device yung gamit mo, kaya ka nakapasok sa meeting na ito kasi meron kang kakayanang bumili ng decoder na yung computer na ginagamit mo. So, ngayon, asan yung kakayanan mo doon? Yung social position. No? Doon pumapasok yung social position. Kung meron kang kakayanan bumili ng material o ng decoder, kaya mong magkaroon ng access doon sa information o doon sa mga bagay-bagay. 'Di ba? So, ganun 'yon. And then, yung experience mo rin will help you understand, no? Will help you understand or yung reception mo, yung pagtanggap mo sa mensahe, nakadepende rin sa experience mo. Halimbawa, ah ikaw ay background and experience sa pagsamahin na natin. Ikaw ay Makabongbong Marcos. Yan. Makabongbong Marcos. Di sabi ni Bongbong Marcos, ang inyong mga halik, ang inyong lamano, di ba? Ang inyong mga pa-selfie, di ba? Meron siyang ganong speech. Ngayon, kung ikaw supporter ni Bongbong, tuwang-tuwa ka doon. Bongbong, mabuhay, Bongbong. Si supporter ka ni Bongbong, kahit utal-utal, kahit ano yung alamano, 'di ba? Kahit ano 'yun, 'di ba? Pero pag ikaw naman, ikaw ay against kay Bongbong Marcos. Kahit anong sabihin ni Bongbong Marcos, pagtatawanan mo, soplakin mo, 'di ba? Aayawan mo kasi ayaw mo 'di ba? Same lang 'yun halimbawa, halimbawa ako crush mo ako halimbawa, pogi naman ni sir. Joke lang 'yun, siyempre para lang ako sa misis ko lang pwede 'yun, 'di ba? Sabi ko, "I love you." Ayan, "Love you." Ayan. Ikaw, kung halimbawa crush mo ako, uy, kikiligin ka, "Oh, wow, okey, kilig." Gano'n. Paano ba ako kilig? Gano'n. Kinilig ka kasi, uy, sinabihan ka ng I love you, 'di ba? 'Pag halimbawa galit ka sa'kin, halimbawa kagalit mo ako, kaaway mo ako, at sabihan kita ng I love you, anong reception mo? Anong receptive mo, 'di ba? Yung behavior mo as recipient, 'di ba? "Oh, niloloko mo lang ako, kalokohan lang 'yan. Huwag mo akong lokohin." 'Di ba, gano'n. Pero kinilig, hindi joke lang. Nagets niyo ako? Magkaiba yung pareho yung mensahe, pero nag-iiba yung ibig sabihin because of social position, the experiences, and the background. Naintindihan niyo? Thumbs up naman kayo diyan. Baka maputol yung daliri niyo diyan, hindi niyo ginagamit para dumutdot ng cellphone. 'Yan, 'yan. Yeah. So, naintindihan niyo gano'n 'yun yun yung encoding and decoding. Kahit iisang mensahe, 'di ba, puwedeng magbago yung ibig na sabihin o yung nakuhang yung ibig sabihin ng meaning, 'no? Puwedeng magbago because of the background experiences and social position. Some viewers accept teleserye as moral lesson while others see them as fantasy escapism. Yan yung example. 'Di ba, yung mga ibang teleserye, libangan lang 'yun. Libangan lang 'yun, 'di ba? Yung iba naman akala nila yun yung katotohanan, 'di ba? Yan, kuwento ko ulit yung sa misis ko. Yung sa misis ko nanood siya ng Linlang. Alam niyo ba yung Linlang? Yung kay Kim Chiu saka kay Abilino, pangalan nung first name ni Abilino? Ha? Paulo, ayan, Paulo Abilino. Ayan. Hindi ko rin naman maalis na siyempre magkahawig naman kami ni Paulo Abilino. Hindi, joke lang.
Abay, nanonood nga yung misis ko. Nanonood siya ng Linlang. Aba, sabi sa akin, baka daw ginagawa ko rin daw yung yung sa Linlang. Di ba? Diyos ko naman. Yung misis ko lang yung nalinlang ko. Yun. Sabi ko sa kanya, ikaw lang yung nalinlang ko. Ito bang pagmumukha na to, mukha pang makakapanloko ng ibang tao. 'Di ba? So, kasi sa kanya, no, yung background niya, experiences niya, tingin niya, hindi entertainment yun, kundi sumasalamin sa lipunan. Yan. Misis ko, papakita. Huwag, hindi magulo yung buhok ng misis ko. Ako lang makakita. Anyway, so, so, 'di ba? Iba yung epekto. Iba yung media, yung iba, magkaiba epekto, 'di ba? Filipino audiences reinterpret Western media. Yan. 'Di ba? Adding their own meanings. K-drama fans infusing local values into Korean culture. Pag nanonood tayo ng Korean novela, akala natin may posibilidad na mangyari yung nangyayari doon sa Korean novela sa kultura natin, sa society natin. Pero ang totoo nun, may chances pero maliit lang. Bakit? Kasi iba yung culture na yun sa culture natin. Iba yung mga tradition, customs, behavior, norms, 'di ba? Values doon sa lugar na yun dito sa Pilipinas. Kaya oo, sige, hindi natin maaalis na may possibilities, 'di ba? Pero hindi ganoon kalaki yung possibilities. 'Di ba? Anong gagawin mo? Pag umuulan, di ka na magdadala ng payong. 'Di ba? Umuulan, di ka magdadala ng payong. Bakit? Iniisip mo merong OPA na na papayungan ka, 'di ba? Walang gano'n, B. Kung ano umasa, B. Walang gano'n dito, magkasipon ka pa, 'di ba? Hmm. Pag umuulan, magpayong ka sarili mo, kanya-kanyang kaligtasan dito sa Pilipinas. Hindi nangyayari 'yun. Kaya ayan, ini-interpret mo yung Western media, akala mo mangyayari din dito. Hindi po gano'n. And of course, the varied reactions to political speeches, yan, where supporters and critics interpret the same speech differently. Di ba? Katulad nung kay Bongbong. Sa iba, yung mga sinasabi ni Bongbong, tuwang-tuwa. Sa iba naman, balas na banas. Ganun po yun. Naintindihan mo? No? Naintindihan nyo? Thumbs up nga dyan. Yeah. Next, third cinema. Third cinema. Hindi mawawala yung third cinema sa bawat lipunan, bawat society, bawat culture. Laging merong independent film. Bakit? Kasi yung mainstream media, yung mainstream movies, hindi mo maaasahang magpapakita ng katotohanang cultural, yung cultural reality. Yung sumasalamin dun sa nangyayari sa lipunan. Laging yung indie film na yung bahalang, yung ganon. Kasi nga, ang mainstream, ang mass culture, katulad ng sinasabi kanina, yung mass culture, yung una natin, yung cultural hegemony, no, ginagamit lang yung mainstream media para magpalaganap ng cultural norms and ideologies. Sa culture industry naman, the mainstream media is produced to entertain and pacify the people para gawin lang tayong passive receiver, no? At hindi critical thinker. So, anong aasahan natin para magpakita ng katotohanan at ng kapakipakinabang sa lipunan? Yung third cinema. The oppositional cinema should challenge mainstream commercial films and address real story social struggles. Yung indie film ang totoong nagpapakita ng real social struggles. Yan, indie film like Respeto and Oro Plata Mata critique political and historical issues. 'Di ba? The rise of alternative media and independent journalism, documentaries on extrajudicial killing, corruption and indigenous struggles, 'di ba? And resistance to formulaic mainstream films that focus on romantic comedies over critical storytelling. Ganon yung nangyayari. Yung wala talaga tayong asahan sa mainstream. Kahit ultimo yung balita, alam nyo, sa totoo lang, as a person na nagtrabaho sa media at nag-aral ng communication, mapapatunayan ko na yung yung napapanood natin sa telebisyon ng mga balita, they just feel
na yun yung mga nangyayari. Totoo yun yung mga nangyayari, pero hindi yun enough to tell everything. Hindi lang yun yung nangyayari, no? Sa media natin. Yung pinapakitang balita, oo, nangyayari yun, pero hindi lang yun yung nangyayari. They try to manipulate us, pacify us, make us a passive consumer, manood lang ng manood at makontento doon. 'Di ba? Alisin yung critical thinking. Libangin tayo para di tayo mag-isip. Kasi pag nalilibang tayo, wala tayong oras para maging critical, para maging mag-isip. Ganun yung nangyayari sa atin. Okay? Thumbs up nga kayo kung naintindihan niyo pinagsasabi ko. Sige, ulitin niyo nga. Joke lang. Eto, pang-walo. Fan culture and participatory culture. Sa panahon ngayon na may social media na, audiences are not just passive consumers, but active participants who remix, critic, and contribute to the pop culture. 'Di ba? Tayo kayo, 'di ba? May mga content kayo na meron kayong reaction video. Ano sabi sa inyo ng teacher? Okay guys, gawa kayo ng reaction paper. Anong ginawa mo? Nag-reaction. Wow, grabe. 'Di ba? Meron kang video dito sa kaliwa, ikaw naman doon sa kasagilid. React ka lang, 'di ba? 'Di ba? Daming ganung content. Oh, may sinend sa akin si ganito. Papanoorin natin ngayon. Pakiko, 'di ba? Pero kasi yun yung totoo. Yung audience ngayon, they also have the power for content to become content creators. Yung kapangyarihan na dati nandoon lang sa mga gumagawa ng mga palabas sa telebisyon, kaya na rin ngayon ng mga mamamayan, ng mga audiences dahil sa social media. Katirang ilog ko. Okay? So, tayo mismo, we remix. Kinukuha natin kung ano yung sa tingin natin kailangan. 'Di ba? Hindi naman buong content yung kinukuha mo eh. 'Di ba? Pag gumagawa ka ng meme, 'di ba? Hindi naman lahat kinukuha mo eh. Portion lang, 'di ba? So una, example niyan is the rise of fandoms. Yan, so may K-pop fans organizing social causes like disaster relief donations. Maganda 'yan, no? Yung mga fan gumagawa sila ng ng grupo-grupo, nag-iipon-ipon sila to create disaster relief donations. Meme culture. Yan, meme culture. 'Di ba? Ugali natin 'yan, ang gagawin natin. Siguro nga ako baka ginagawa niyo na ako ng ng meme, 'di ba? Ini-screenshot niyo yung kuha ko, yung video ko, tapos pinag-uusap-usapan niyo sa grupo ninyo, 'di ba? Sa GC ninyo, 'di ba? POB, meron kang teacher na loko-loko, 'di ba? Tapos yung video ko ipapalabas ninyo, 'di ba? POB, may teacher kang matakaw, kumakain ng hopia habang nagkaklase, 'di ba? Ganyan, kilala ko ugali ninyo. Ha? Kilala ko kayo. Joke lang. So, biro lang 'yan. So, we create memes, 'di ba? Gumagawa tayo ng content. And fan-driven movements. No? They are online petition to save canceled TV shows or support indie artists. Naalala niyo nung minas report natin si Rendon Labador, 'di ba? Lahat i-mass report natin yan si Rendon Labador kasi walang kwentang tao, 'di ba? Sino ba nakiboto doon? 'Di ba? Kung nakiboto kayo doon, ayan, pareho tayo ng page, 'di ba? So, tama 'yon. Pag mga ganung walang kwentang tao, dapat tatanggalan ng Facebook 'yun. Ayan. So, we create movements. Tayong mga fan, itong mga fan, dati mga recipients lang, mga audiences lamang, can also create movements. Yun yung sinasabi ni Henry Jenkins, na may kultura na rin sarili yung mga fan, na pag sila nagsama-sama, nagtulong-tulong, may lakas sila na tawag dito ay may lakas sila na pwedeng mapagbago yung lipunan. Okay? Last two slides. Ito na. Liquid modernity, no? Si liquid modernity, sinasabi sa liquid modernity that the society has moved from rigid structured modernity to a liquid state where everything is flexible, temporary, and fast-changing. Nagbago na yung lipunan natin ngayon. Lahat temporary na, lahat flexible, pwedeng bahala ka, kaya mo yan. 'Di ba? And fast-changing. Kapag kailangan magbabago tayo. Yan. Tingnan natin yung example. Yung example dito is the rise of gig economy. Yung mga trabaho ngayon, 'di ba? Mga
food delivery riders, freelance workers, virtual assistants, mga work from home, 'di ba? Instead of stable employment, 'di ba? Alam nyo, yung madagdag ko lang yan, yung mga delivery riders. So, sobrang traffic na ngayon natin. Ultimo yung makakarelasyon, no? Dinidepende na natin doon sa traffic, 'di ba? Kapag meron kang tatlong manliligaw o dalawang manliligaw, yung isa may motor, malamang yung may motor yung sasagutin mo. Yung mga babae, no, yung mga babae diyan. Tama ako, 'di ba? Tama, 'di ba? Kasi traffic, 'di baling pangit basta may motor. Matic, 'di ba? Yun na lang. Bakit? Traffic eh. 'Di ba? Magjojowa ka lang din naman yung may silbi na. 'Di ba? Yung meron ng yung Disney princess ka na rin, 'di ba? Ride ka na, passenger princess. Kahit di ka naman mukhang princess, mukha ka lang passenger. Magkaiba tayo, so no? Hindi ako princess. Hindi ka mukhang princess, mukha ka lang passenger. Passenger ng bus sa EDSA. Yung yagit, yung ganun. Yung yagit na na pawis, tanghaling tapat, nasa nakapila doon sa EDSA carousel. Ganun ka mukhang passenger. Hindi ka mukhang passenger po yun. Pero di ba tama ko? Sobrang traffic ng Pilipinas. Yung jowa mo, yung ideal jowa mo ngayon, kailangan may sasakyan, may motor. Ganun yun. Kasi traffic eh. Kung dalawa, halimbawa, may jowa ka, may kotse, saka may motor, pipiliin mo yung may kotse. Bakit? Aircon yung kotse. Sabi nga ng tropa ko, sabi nga ni CJ, yung tropa ko, best friend ko, pag walang broom broom, walang forever. Ganun yun. Kasi kahit anong ginawa niya para dun sa dati niyang gusto, wala. Kasi yung pinalit sa kanya, may kotse, naka-aircon, 'di ba? Hay, yeah. Pero yun nga. So uso na ngayon yung rise of the gig economy jobs. And then the short-lived trends in Filipino pop culture, 'di ba? Mga TikTok dances, meme trends and instant celebrities. Ngayon yung mga artista ngayon, hindi na tayo naghahanap ng artista gamit yung Starstruck o kaya Star Circle Quiz. Yung social media lang sapat na para makadiscover ka ng mga bagong artista. 'Di ba? Sila Malupiton, 'di ba? Sila Kung, 'di ba? Sa totoo lang eh. Kung halimbawa sa star searching na program, hindi naman papasa yung mga 'yan. Pero 'di ba? Wala kasi ngayon flexible na, fast changing na. Kung sino yung kayang gumawa ng content na flexible or acceptable sa marami, 'di ba? Yun yung sumisikat ngayon. So the increase of instability in relationships and communities. Ito pala yung paliwanag ko, no? Yeah, due to digital culture and overseas work. Sino nga yung mga nag-aasawahan na ngayon? Hindi na yung magkapit-bahay, hindi na yung magkababata, yung magka-chat na, 'di ba? Kung sino yung ka-chat mo, yun yung nagiging jowa, yung pinapakasalan, 'di ba? Kaya nga tumaas yung bilang ng mga Pilipino na nakapag-asawa ng ng foreigner ng APAM 'di ba? Kasi dahil diyan sa increase of instability in relationship. Naalala niyo yung kwento, 'di ba? 7 taon pinagpalit sa 2 linggo. 'Di ba? O ba't gano'n? Kasi instability ngayon. 'Di ba? Instability pa instant na lang kapagka 'di ba? Kumagat, di kagatin, gano'n 'yun. Gano'n na ngayon. Kailangan flexible, temporary, and fast changing. 'Di ba? So, 'yan yung problema ngayon. So, ayan. So, that's the liquid modernity. Yung liquid modernity natin, marami tayong nangyayari sa lipunan natin na pwede mong maging dahilan yung liquid modernity. Na wala kailangan fast yung yung changes. Na dapat fast changing ka. Naalala niyo nung nagpandemya tayo? 'Di ba? Nung sinabi ng gobyerno na, dapat lahat magpabakuna. Anong ginawa ng tao? Pabakuna rin agad. Kahit nilagnat ka pagkatapos mong bakunahan, go pa rin. 'Di ba? Kahit meron kang nababalitaan na namamatay pagkatapos mabakunahan, go ka pa rin. Kasi kailangan fast changing. Ganun ang modernity ngayon, no? Kailangan mabilis ka kumilos. Kaya
kayo 'no, bilang mga mga nag-aaral pa, habang nag-aaral kayo, learn as many skills you can. Kasi hindi mo alam kung ano yung tatahakin mo in the future, eh. Hindi mo alam anong puwedeng mangyari sa'yo in the future, 'di ba? Hindi niyo alam kung 'di ba, teacher ba talaga kayo, maging teacher ba kayo in the future? Malay niyo hindi, 'di ba? Yung iba sa inyo maging call center, okey lang 'yun. Call center, ano 'to, nasa call center ka trabaho, okey lang 'yun. Wala na ngayong pakialamanan kung anong trabaho mo basta kumikita ka ng pera ngayon. Gano'n ang totoo. Wala na 'yan estado-estado, status-status, mukha-mukha yung hiya. Wala ng hiyaan ngayon. Kailangan nating kumain para mabuhay. Kailangan natin ng pera para manatiling buhay. 'Yun yung katotohanan, 'di ba? Kaya learn as many skills as you can para kapagka kinailangan ng pagkakataon, meron kayong kakayanan. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo? Thumbs up nga kung naintindihan niyo. 'Yan. Isa pa lang, 'yan. Kumakain pa ata ng pansit canton, eh. Ako nga, eh. Ano na ako ngayon, 32 na ako. 32 na ba ako? 1990. Oh, tama, 32. Magte-33 na ako. Pero nag-aaral pa rin ako 'pag gabi, nag-aaral pa rin ako ng macho dancing, 'di ba? Kasi nakita ko yung ano, eh, nakita ko yung Adonis dun sa may Caloocan, eh, parang tinatawag ako, eh. 'Di ba, malay mo, eh, 'pag nag-retire ako, 'di ba, mga 40 years old, kamukha ko pa naman si Taylor Lautner. Joke lang. 'Di ba? Hindi natin alam, eh. Paano kung yun yung kailangan para maka-survive tayo, 'di ba? Kailangan maka-survive tayo, kailangan macho dancer, magaling gumiling, parang Dante Gulapa. 'Di ba, papatattoo ko dito ng star. Ay, ng araw pala. Araw pala kay Dante Gulapa. Diyos ko. Aral-aral pa ako, yun pala magiging ano lang pala, macho dancer pala. Bakit? Kasi nga kailangan mabilis ka kumilos, mabilis ka mag-react, 'no? Kailangan flexible ka, hindi ka yung kung ano ka yun na, this is me, this is me, gutom abutin mo diyan, this is me, 'di ba? Yun yung totoo 'no, gano'n din sinasabi ko dun sa mga nanonood ng YouTube video na 'to 'no, comment down below kung anong pangarap niyo pagka halimbawang hindi niyo natupad yung inyong napag-aralan. 'Di ba teacher kayo, ngayon eduk, halimbawang hindi yan yung maging profession niyo, ano yung gusto niyo maging profession, comment down below. Pag-usapan natin 'no, sa comment section 'no, lahat 'yan. Mga psychologist, 'yan. Paano kung di ka naging psychologist, maging kang hypnotist, yung gano'n, nanghi-hypnotize. 'Di ba, mga psychology students diyan, 'di ba? Paano 'pag hindi kayo naging psychologist, 'di ba? Manghihilot, puwede ba 'yun? 'Di ba? 'Pag secondary education, anong puwedeng maging kung hindi ka kung hindi ka maging teacher, tindera ng tosino, 'di ba? Oh, pareho lang naman 'yun, eh. Dati nung bata kami gano'n din, eh, teacher namin sa nagtitinda rin ng kantin, oh, 'di ba? At least meron kang secondary job, 'di ba? Kasi nga hindi natin alam, artista, 'yan, gusto niyo maging artista, tural magaling kayo umarte, ang arte-arte ninyo, eh, 'di ba? Oh, 'yun. Comment down below, 'no? Anyway, last na tayo. Let's move to the, last one. Ng sipon ko nahawa ko. Ang hirap ng pagsipon 'no, kasi 'pag may klase ka, napapansin niyo yung mga teacher niyo na may sipon, pagka may klase, 'yan, minsan bihira lang suminga. 'Pag di suminga yun, nilulunok yun. Kasi either palabas lang yun o paurong. Sarap 'no? Gusto mo kumakain diyan ng sabaw. Sabaw. Alright, so cultural hybridization, ayan. Grabe 'no, wala na kayong reaction 'no, 'di na kayo tumatawa sa joke 'no? Ngayon ba talaga 'pag 8:00 na, hanggang 8 lang talaga yung tawa, yung reaction 'no? Grabe kayo, 'Di na ako magjo-joke, seryoso na lang tayo, ha? Gusto niyo ng teacher niyo galit, ha? Sabihin niyo lang, papatulan ko kayo, sinasabi ko sa inyo. Ayaw niyo magre-react, para kayong hanggang 8:30 yung klase ko. Tumawa na, nag-comment na ng tawa. Okey. Baliw yung 'no, cultural hydrosis, ayan.
Ayan, maganda 'tong pang-sampu 'no, the cultural hybridization. Nestor Garcia Sanclini. Yan, Sanclini yung pangalan niya. Di Canclini, Sanclini. Um, ah, Sabi niya, the cultures mix and merge, creating hybrid identities rather than pure traditional and modern culture, no? Yung kultura natin kapag bagay na bagay din doon sa Pilipinas. Kasi yung kultura natin is a mixture. Ikaw ba naman, 300 taon, naging alipin ka ng Espanya. Pagkatapos nun, Hapon naman. 'Di ba? Naging ginahasa yung mga kahit kalalakihan binanata ng mga ng mga Hapon, 'di ba? Tapos naging Amerikano, 'di ba? So, kung sa pinagsamantalahan ay talagang nabugbog na ang Pilipinas. Kaya hindi natin alam kung ano yung identity natin at kung sino ba talaga tayo. So yung culture natin is a mixture, no? Mixture, merge with other culture. Gano'n na tayo. Wala na tayong pure traditional, 'di ba? Hindi mo na alam ngayon kung alin yung kung alin yung atin at alin yung original na atin, 'di ba? So the example niyan is the blending of Filipino, Spanish, American, and Asian influence in local food. 'Di ba yung pagkain natin? Di mo na alam ngayon kung alin ba saan ba galing kasi kung lahat ng pagkain iba-iba. Ultimo yung pansit canton natin Yung pansit canton di mo alam kung galing ba talaga ng China. Ngayon meron na tayong galing ng South Korea, 'di ba? Yung pansit natin hindi natin alam kung saan ba talaga galing. Yung local foods natin hindi natin alam kung saan na nanggaling kasi more on influences na yan ng ibang bansa. Yung language natin, 'di ba? O pagka nagsalita ka, halo-halo na rin, nagtatagalog, nag-i-English, pag nagbanggit ka ng date, 'di ba? Espanyol ka na rin, 1982, ganun ka na magsalita. Hindi ka na 1982 o kaya 1982, 'di ba? Hindi ka na ganun, kundi halo-halo na rin, 'di ba? So, nagkakaroon ng blending na tinatawag, 'di ba? Maano ulam? Giniling, 'di ba? 'Di ba? Pagka pag nagsalita ka, 'di ba? Ayan. And of course, yung entertainment natin, kung ano yung entertaining sa atin, iba-iba na, no? 'Di ba? Yung iba gusto Korean music, 'di ba? K-pop music. Yeah, pwede tayo sumayaw ng mga iba pang lahi. Ayan. P-pop groups. Ayan. Yung SB19 is a P-pop. Ayan. Tandaan nyo, it's a correction, no? Correction sa lahat, SB19 is not a K-pop. It's a P-pop. No? Ang problema sa P-pop, sa SB19, they were trained by Koreans, no? Yung style nila Korean. Pero Pilipino sila. Iyon. 'Di ba mix-mix na, hindi na original kung alin. And yan, fiestas in Catholic traditions, yan, mixed with indigenous and animist rituals. Dati, ganun lang yung kamay natin, 'di ba? 'Di ba? Pagka nag-ano kayo, ganyan lang kayo pag nagdasal. Ngayon, yung mga Katoliko may kamay-kamay na rin, 'di ba? Ganyan na. Konti kalipad. 'Di ba? 'Di ba? Kumbaga nadadagdagan, nagbabago na because that is influence na yan ng mga iba't ibang kultura. Gano'n. Ayun. Yun lang. Naintindihan niyo yung lesson natin? Yung karugtong ay ipapaliwanag ko next week, no? Medyo mahaba-haba pa 'to kasi hanggang 30 'to, no? Hanggang 30 yan. Kasi ano na 'to, 3 linggo yan o kaya 2 linggo. Bahala na 'pag sinipag ako. Yan, pero tinatamad na ako ngayong gabi. Okay, so meron ba kayong tanong? Gustong idagdag or violent reaction? Green, orange, red, or violet reaction? Yan, wala na, no? Kung wala na, maraming salamat sa inyong oras. I'll end the recording. Yan, I'll stop the recording.